Praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the soul was moved for good, for the Lamb had conquered death. When the dead rose from the tomb, and the angels slowly come, for the souls of old would come to the Father our born. And church of Christ was born, there to see the light of day. Now the sons, the true alone, shall not feel, shall not fade. From His blood and in His death, in His ring of iron free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Ginoo God, salamat sa pagsimbag pagday, salamat po sa presentation sa mga kabataan, and salamat ng mga rasa na makapadayon din sa pagtuon sa inyong tulong. Ang damang o God sa mga butang ang muslitan, kamalan mo nagbalaan ka, balaan ninyong tulong, pagkabalaan na ninyong rasa Ginoo Lord. Nagampong ni nga makaangkol, espirituhanong panalangin, nga maghatod na mo sa mga kauswagan, sa mong dugang, sa pagpakaila, relasyon, luma, pagsimba, at amin. Even imumubos nga lang, Lord, wakil mo mo kuha ka. Gamita ko, uban sa iyong balaang Espiritu, na mapaabot ang imong tuyo, ang imong buot, ang istorya, matanusan naman ng hapon mo ka. Kaya nagampumi nga, kinatibukan ng mga pagtuon, maghatod yun sa pagpasidulog, paghimaya, sa imong bugtong anak na sa Ginoo Jesus. Manim yo, Lord, nang pagsugod, ang kami matapos, muson sa may kadaugan, kalampusan, mga angkon, mong himaya, ang tanan kanimo lamang, binokan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, I believe kita din pamilya ta ani nga subject na kung panahon sa atong elementary days. Anak. Araling panlipunan o sa English o sa man social studies. And again, for most of us ni probably favorite ni na subject ako, favorite nila ako tungkol kay history. And nagandang makatunan, labaw sa tanan, makaibaw ta sa past atong nasulpog sa ubang pa mga history ng mga pangitabo. And ako nang i-share ka nato kaya atong pagtuon karon connected man sa history sa Israel. And specifically, ang buot na kay pasabot kay ang Book of Ruth. And atong pagtuon this afternoon will be a introduction sa atong pagtuon sa Book of Ruth. Dili ta mo jump into sa chapter 1, but only a introduction.
Tanawon na to ang background, tanawon na to sa mga ipagtudloan ni, tanawon na to ang pagtulunan bahin sa Dios ini. And speaking of the book of Ruth, nato ko nga dili kayo nino nato. Amen? Wala pa ta, probably nato din wala pa ta kadungog ani nga libro. Pila na to ani nga nakadungog nani nga book sa Bible, Book of Ruth. Sa duha, tulo, upat, lima, unong. Again, dili kinon. Amen? Then again, sa nagtuon nga ni sa Bible school, nakala ko nga murag insignificant nga book, but sa nagtuon to sa nagtuon nga ni, dito na ko nasabtan nga nag-connect ni Christ. Later, makasabot mo nga nung nag-connect ni Christ. So, this afternoon, habang nagiluan kong pagtuon, history, reality, theology. History, reality, bahin sa book, and theology. Ang theology is pagtulunan bahin sa Ginoo. Bahin na ni book. And this is an overview of the book of Ruth. So, as an introduction na ni nga book, naatay tan-awon at least 3 sections. And it's obvious na history, reality, of theology. Ang history mag-cover sa historical background ani nga book. Ang reality mag-cover sa mga realidad na makita nato sa libro nga makita pud sa atong panahon karon. And in theology, which is the study of God, tan-aw na itong mga pagtudlo ani nga libro bahin sa Ginoo. And again, tanang libro sa Bible nag-point na tanan sa Ginoo. And specifically nag-point ni Christ. So again, walay bahin sa Bible nga kay makatunan bahin sa Ginoo. And sa nagsige kong balik basa ni nga libro, balik-balik, and nakita ko sa mga pagtudlo kinsa ang Ginoo ani nga libro. So dili ka magdugay mo jump ta first sa history. The history of the book of Ruth. So first tanawon nato ang author ani nga book. So in the Hebrew Bible, sa Bible sa mga Hudiyo, the book of Ruth is found in same book as the book of Judges. So, ano siya? Ang mga Hudiyo, natin atong Bible, ang mga Hudiyo na sila kagalingong Bible. And sa ilang Bible, niya, ang book of Judges maghuhukom o ang book of Ruth usara na kabuk. Sa ato, duha sa kabuk. Book of Judges, book of Ruth. Sa ilang Bible, usara na ka libro. Same sa 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, sa Bible sa mga Hudiyo, usara na ka Bible. Ang 1 Samuel, 2 Samuel, usara ka libro. Sa ito ang duha. Ang 1 Kings, 2 Kings, usara ka libro sa Bible sa mga Hudiyo. Sa ito ang duha. Amen? Ang Book of Ruth naman, usara siya ka libro sa Book of Judges. And majority sa mga Bible scholars, ilang recognize ng author ni kay si Prophet Samuel. Isa ka kailang Samuel. Dili Samuel taxi driver ha? Lingat na mo. Samuel, Prophet Samuel. Kung nakadungog mo sa storyas kinabuhi ni Prophet Samuel, kuha siya kanang hinatag siya nga bata ikan sa Ginoo. Yang mama si Hannah, di ka anak. Ichapaw siya maayos Ginoo. Eh sa ichapaw sa Ginoo, pagsunod, I think sunod buwan o sunod tuig ba namabdo siya. Eh sa namabdo siya, kinanahat ko siya, Lord, mamabdos ko, ako nihatag sa Ginoo, akong anak, akong ihalad Ginoo. Mana si Samuel, nagdako siya sa simbahan sa temple. And ato nga time ang priest ato kay si Eli, na later on siya may napuli.
So, majority sa mga Bible scholars, gi-recognize nila nga si Samuel ang nagsuwat ani nga book. And again, pangunta na, kanus naman nasulat. Yeah. There's the date of the book written. Between 1380 BC, before Christ, and 1050 BC. Here's the thing. This is the interesting part. Ang ilang kalendaryo paatras, dili pabanti. Gikan sa 1380 BC hangtod sa 1050 BC. Mapuli ka sa point. Ato nga 2024, 2025. Ang ilang kalendaryo sa ani nga time is paatras siya. Diba na to? Paatras. 1380 paatras hangtod sa 1050 BC. And kanina date nag-cover ni panahon sa Book of Judges. Panahon sa mga maghuhukom. Natong time lang Jephthah, time nilang Gideon, time nilang Samson. Kailan mo Samson? Yung kalasiro sa kuwan ba? Samson. And mga judges ni sila. Mga judges ni sila. So, nasulat ning book of Ruth between ani nga mga date. Walay specific na date but between ani nga mga date. And here's the setting of this book. The setting of the book of Ruth. The book of Ruth had happened at the time of Judges. So, na book of Judges. So, naitabo ning book of Ruth, kaning storya sa kinabuhi ni Ruth sa time sa mga Judges. Nato, anong Judges ng pastor? Ano sa na establish ng mga Judges? Na-establish ng mga Judges after sa time ni Joshua. Moses, Joshua, sunod na Judges. Nato, and again, after namatay si Joshua, wala na nakapuli ni Joshua nga mo'y mulid sa mga Israelites. Mo na ilang ibuhat, nag-raise up sila, gitawag na judges. Mo'y mo judge sa mga tao kung sa ilang mga concern, mo si mo judge, mo lead nila sa bisan unsang gubat na ilang masugatan ani nga time. And gitawag din nila judges. Amen? So, nitabo niya the time of Judges, and specifically silang Ruth ani nga time bisan sa family itself, family Elimelech, nagpuyo sila sa Bethlehem. The place where takes place specifically was in Bethlehem. Bethlehem means house of bread and house of praise. Mo na meaning sa word Bethlehem. So pangutaan na kinsa may gisulatan ani nga libro. Well, probably ang gisulatan ani nga libro mga Hudyo. Jews, probably at the time of Samuel or the time of David. Mo'y gisulatan ani nga libro. And here's the division of the book itself. 4 chapters ani siya, runay division ani nga book. Inya ang 4 divisions, i-categorize siya in a geographical manner. So, na mga lugar. First, in the land of Moab. So, in the land of Moab, mauni nitabo ang family Elimelech, which is family ni bana ni Naomi, na nitabo nga famine, kagutom sa lugar sa Israel nga time, specifically sa Bethlehem. Ang naitabo, isibat sila, niyan po silang Moab. So dito sa Moab, ang naitabo nga to, si Elimelech, si Mahlon o si Chilion, nga anak ni Elimelech, tungkol silang unbelief, ipatay sila sa Moab. Gikan sa Bethlehem, niyan po sila sa Moab. There's a thing. Sa Bethlehem, panahon sa kagutom, well-off ka sila. And sa niyan po sila Moab, di po yung sila 10 years, na bankrupt sila.
Nako na to. Mao ni ang first division in the land of Moab. And by the way, ang word Moab, which is mga Moabites sila, ang word Moab, it means washbowl. Sa Bisaya ng washbowl? Washbowl. And paralimpyo ba? Paralimpyo siya. Nga word na, ang line na term is bugaw, niya gilimpyukan. Parang bugaw siya. Hopefully, makasabot mo sa akong point. Basta washbowl mo na siya. Mo na ang word Moab. Kaduhang na division na place is from Moab dito na sa field of Boaz. And kanang sikaw na yung field, kanang anihanan, murag, ha? Mau rice field, kanak siya. Dito sila sa field ni Boaz, and kaningang time, maninita mo nga, yan to si Ruth ka Boaz. And maninita mo nga, dito na nagsugod ang gitawag nga love story between Ruth and Boaz. And mo na yung nag-cover sa chapter 2. Ang third division is on the threshing floor of Boaz. Ito na sa place diin ang mga gipang-ani nila na nga place. And nga time natuong si Moab, and mo nga time nga gi-present ni Ruth nga nihangin niyo siya nga i-redeem siya. And later on, throughout ani nga series ako ning masabtan na isod. And the fourth is in the heart and home of Boaz. Tungod kay sa chapter 4, si Boaz ug si Ruth nagminyo na. And after that, of course, sa maminyo na, nagpuyo na sila naman. So morning, somehow, ang upat na division geographically sa Book of Ruth. So the question, Book of Ruth. So yung book ko sa book na yun, sa may naani, what the book is all about, the Book of Ruth. So the Book of Ruth contains a beautiful story of love and devotion. So again, ang time sa Book of Judges, pwede sa muka tumatay. Yun na nilang cycle. Makasa, silutan sa Ginoo, muinusol, i-restore. Makasa na po, silutan sa Ginoo, i-restore, muinusol, i-restore, kasa na po. Balik-balik na. Yun na ang cycle nila. But again, grabe kayo ang kanang situation sa Book of Judges. But within this book, murag isalpot sa kalit ba nga nag-isgot about Ruth and Boaz love story. What is that? Sala, silot, pasayloan, restoration. Balik-balik ka. Yan, isalpot lang kalit ang love story ang ginagawa. Hopefully maka-point mo sa nasa kumay. Misalot lang kalit ang ilang love story. And by the way, the Book of Ruth, ang pinaka-keyword din is faith. Makita niyo ang act of faith between Naomi, asawa ni Elimelech, o ni Ruth. And Ruth, by the way, Ruth was not an Israelite. Sa giyon na po, si Ruth is a Moabite siya. And mag-isgot ang Moabite or taga-Moab niya, ang mga Moabite or ang taga-Moab, enemy sa Ginoo. Kaaway sa Ginoo. Ang mga Moabite. But God graciously gave her Boaz for her husband. And through their marriage, there came from the house of David the Lord Jesus Christ. Ruth is in the lineage of our Lord, and this story tells us that faithfulness is always rewarded. And this little book gives to us a picture of the wonderful relationship that exists
between Christ and His church. So again, Book of Judges, pwede sa mukha. Isa ko ang nag-story ang Noah. Hopefully, maka-picture out mo sa akong picture out. Book of Judges, love story. Kaya nagsalo. So, muna sa mga munang ang Book of Judges, ang Book of Usalan siya. So, that's the first point. The history of the Book of Ruth. Here's the second point. The reality of the Book of Ruth. Na yung mga realidad sa kinabuhi na makita na ito din I believe, applicable sa kung tanong karon. And unsa man nga mga reality. Number one, the reality of a family of unbelief. And ako lang nasulti kanina nga pamilya ni Elimelech. Naa sila sa Israel, specifically sa Bethlehem, ngadto sila o Moab. Kaya sa ting, ang will din sa Ginoo nila, magpabilin na din sila sa Israel. But again, ani nga time, grabe ang kagutom, grabe ang famine, na naitabo ani nga time. Well, of course, naitabo ang famine tungod sa ilang sala. Kastigo sa Ginoo nila. Nakuha na to? And after that, wa sila kagwantan, isipat sila, nato sila sa Moab, which is place na enemy sa Ginoo. Lugar sa kaaway sa Ginoo. Nakuha na to? So, naitabo, isilutan sila. Namatay si Elimelech, si Mahlon, ug si Chilion. Ato masahon, chapter 1, verse 1 to 2. It says, Now it came about in the days when the judges governed, times of judges, that there was a famine in the land. Kagutom, grabe na kagutom. National famine ang naitabuhan ng time. National na kagutom. And a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the land of Moab with his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephratites of Bethlehem in Judah. Now they entered the land of Moab and remained there. Kung basahon niyo pa dahil, verse 3 to verse 5, namatay ni silang tulog. Si Elimelech, si Mahlon, si Chilion, ikibaw mo sa inutas, namatay nila because of unbelief. Ang will sa Ginoo nila, magpabilin sila Bethlehem. Magpabilin sila Israel, na maunti mabubuton sa Ginoo. Ang problema, tungod sa famine, niyadto sila o Moab. Naitabo, isilutan sila, na bankrupt sila. Again, by the way, kini nga pamilya well-off sila. Later on, makaingon mo nga well-off siya tungod kay gi-mention mismo, ginaw nga, I went full, ibalik ko, empty na. Empty na. Pero sa tingin, gamay na napagtulon na ni suko yung Ginoo magtotoo. Suko yun ang Ginoo magtotoo nga ipagsalig yan niya. And by the way, ako nila mention na to, ang magaway pagsalig na to just Ginoo, insulto na siya natubangan. Nakuha na to, ang will sa Ginoo na to, kung salig na dihan niya. Magpabilin na diyan niya panahon sa mga problema, pagsulay. Kung saan man ang mga pagsulay, kung saan man ang mga problema, dili ta mo palayo niya. Instead, magpabilin na diyan niya. Problema ng pamilya, imbis magpabilin sila diyan sa Ginoo, magpabilin sila sa nasod, ipakuyo sa Ginoo nila, ibiyak sila na nagpadayag sa ilang pagkaway pagsalig sa Ginoo. Diba? Kung abutod ng mga problema, naging mga tentasyon na mabitaw sa Ginoo. Amen? Naging mga tentasyon na talikdan at ang Ginoo. Kaya kung ba, magluod pa sa Ginoo. Dito ka sa mga magluod sa Ginoo. Ito mo magluod sa Ginoo. Amen? So, muna ito makita, na pamilya of unbelief. And kung iyak kami, yung kaya yung matang sa eh ano man, ang naitamo sa mga aling nga family, grabe ka, tragic kayo, ikastigo sa sila. Kung ikastigo niyo sila, I tell you, katilang sa ikastigo niyo. A second reality nga makita ng book is a life of
faith. Ipakita din demonstrate din ang kinabuhi nga nanginabuhi sa pagtuo. Kinabuhi nga naglakaw sa pagtuo, kinabuhi nga itikang sa pagtuo. And again, kini pagtuo dili ni something kanang kay bawo na kaw si may tabo sa Ginoo sa unahan mo nang gibuhat ka ang pagtuo is una ni uncertain ang unahan. Mo nang gibuhat ka nang kung kinituo ka nga mo ni may tabo sa unahan. Dili kay nakakita na ka nga nituo ka. Nakuha na to? Nakuha? So dinhi makita na to in verse 6, chapter 1 verse 6. Ingon dinhi, human nga gipangpatay ang bana mga anak ni Naomi mo ni nitabo ni Naomi. She arose with her daughters-in-law, which is si Orpah ug si Ruth, that she might return from the land of Moab, for she had heard in the land of Moab that the Lord had visited His people in giving them food. Katungog siya, naghahatag ng pagkaon ng Ginoo. Ulaw, uli na ito eh. Umulit ulit ito kung walang mahimo din eh. Bankrupt naman eh. Nakuha na to. Umulit na ito eh. Anong kita mahimo din eh. So, anay tabo ani, ipaulit gusto. Ibalik siya o Israel, ibalik siya Bethlehem. Itong kinakadungog siya nga ang Ginoo i-visit sa iyang katawhan, naghatag ng mga pagkaon. Mo ni tabo ni Naomi, itikang siya sa pagtuo. Bisan og ulaw, bisan og I believe ulaw gani. Tungod kay namatay ang mga anak bana niya, na-bankrupt din sila. So di ko ka-imagine, pag-uli siguro niya silang lugar, daghang mga storya na naitabo. And later on, mo na ito makita na ningon siya, ay po tawag ni Naomi, call me Mara, ningon siya. Kay kastigo ko sa Ginoo, isilutan sa Ginoo. Ipaugat lang siya itan. Amen? Bisan o sa ulaw nga sitwasyon, ngay mismo salig sila sa Ginoo, ngadto sila Moab, katilaw lang sila sa Ginoo. So bao ni nahitabo ni Naomi, itikang siya sa pagtuo. So another thing, si Ruth naman. Verse 15 to 18. Uli makita niyo. Then she said, ingon si Naomi, behold, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law. Sister-in-law ni Ruth nga niya, isutyanan ni Naomi kay si Ruth. Ay niyang sister-in-law niya ay si Orpah. And sister-in-law ni sila tungkol kay mga asawa ni sila ni Malon o ni Chili, which is anak ni Naomi. So, ningon din si Ruth, but Ruth said, do not urge me to leave you or turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if nothing but death parts you and me. When she saw that she was determined to go with her, she said no more to her. In other words, this is an act of faith. Mukuyog ko nimo. Ngasa ka. Ngasa ka mamatay, ang imong Diyos, ako ng Diyos ko. And I think this is a demonstration of faith diya sa Ginoo. Na-try to imagine, pwede yun niya biyaan si Naomi tungkol kay si Naomi, wanay po si Naomi. Guwang na niya. Matanon ba ni siya? Hindi ba siya mulit, hindi ba siya makabana o batanon. But then again, kuyog siya, numunong siya, pagpadayang sa iyang pagka-seryoso maunungan si Naomi. Mo na yung kinabuhis pagto. Andam. Amen? Kuyog ko nimo. Isa nasa aman ko. So, padayon tayo in chapter 2, verse 1 to 2. Si Ruth yapon. Dingon din eh, now Naomi had a kinsman of her husband,
a man of great wealth of the family of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite, said to Naomi, niyo si Ruth to Naomi, please, nana sila sa Bethlehem na hangyo siya ni Naomi, please, let me go to the field and glean among the ears of grain, after one in whose sight I may find favor. And she said to her, go, my daughter. Here's the thing. Ibuhat ni Ruth din hindi basta-basta. Kung Moabite ka, moabot kang Israel, lumoy ka. Ang mga Moabites, again, ako nasutin nyo, is an enemy of God. Is an enemy of the Israelites. And try to imagine, ikaw, maglakaw ka, makita kang field na imong kapanganihan aron makakaon mo sa imong mother-in-law. So, gani. Pwede may tabo ni Ruth ni abot siya sa field na daog-daogon siya or pwedeng i-rape siya. Nakuha na to. Huwag mo siya mahimo tungkol kay foreigner siya and Moabite siya. And ang mga Moabites, kaaway sa Ginoo. Kaaway sa mga katawan sa Ginoo. Ilang tanaw ni mga tawa hugaw, ilang mga tanaw ay ubos ng pagtanaw ni mga tawa. Kaaway. Then again, itikang sa pagtuo si Ruth na ingon siya, hindi mo ato ko, mangani ko sa dagang nangani. Ako yung magkaon na. Act of faith. Amen? So, ingon na ni, ang kinabuhi, yas pagtuo, dili ni kinabuhi na sa mo, kay bawa na kang simita po sa tahan. Kinabuhi ni nga, sa mo, orag, paano lang kas Ginoo ba? Amen? Paano ka kung sa'y pabuhas Ginoo, paano lang ka kung sa'y may tabo sa kinabuhi. As long as ibuhat lang yun mo ha, kabubuton sa Ginoo. Nakuha na to? And again, wala kayo ba kung sa'y may tabo mo, si dangatan mo, but then again, tungkol kay isalig kas Ginoo, I believe si your role din is na-disciple lang siya ni Naomi. And I believe si Ruth nga ni is most probably natudluan, na-founded din siya sa post Ginoo. Kaya siya mismo, i-proclaim niya na ang imong Ginoo mo na akong Ginoo na. Amen? At again, balik ta, makita natin din ang kasing-kasing ni Ruth. Gusto niya na muulong sa iyang mother-in-law, maski unsay mahitabo. So, there's a point here, life of faith. And for us, nato nga mga Kristohano nini, ang gusto niyo sa Ginoo nga manginabuhi ka sa pagtuo. Yan si Paul, we walk by faith, not by sight. Atong kinabuhi diya sa pagtuo. And mo ni demonstrate, ipakita ni Ruth sa kinabuhi mismo ng kinabuhi sa pagtuo. Wala pang kinabuhi sa kusog, sa galing kay Pao, wala pang inutok, wala pang ginawanon. Ang kinabuhi na nisalig sa Ginoo. Amen? Kuyog siya mugangan, niluling hayaw, aron content makakaon sila. Mabuhi sila. Tungkol kaya again, ani panahon na zero balance sa sila. Amen? Amen. That's the second reality nga itong makita ni nga book. Where's the third reality nga makita na ito ni nga book? A life of grace. So, kani nga book, nag-demonstrate siya sa grasya sa Ginoo. First, sa kinabuhi, particular sa kinabuhi ni Ruth. Ruth chapter 2, verse 10. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, why have you found favor in your sight that you take notice of me since I am a foreigner? Kung basahin ninyo ang chapter 2, sa previous ani nga time, nag-istorya niya si Boaz. And na-notice ni Boaz na nakakaliwayan na din. Siguro, hindi lang ito si Boaz po. Nagpasikat si Boaz. But then again, ani nga time, i-treat yun o maayo si Ruth ni Boaz. Iyang ipakaon, na tubig na, inom tubig, ayaw kahadlok, ayaw nagbalin sa lain nga field, ari lang dali. Ari lang ka dali ha, iyong pa, ibalin mo, ayaw atong itong ari lang ka dali.
Kaya pagkaon na tubig, yung atiman si Ruth. And si Ruth naman mo niyang response, why have I found favor in your sight that you should take notice of me since I am a foreigner? And guess what? Moabite pa yun. An enemy of God. Amen? Amen. Pero enemy sa Ginoo, enemy nga nasod, enemy nga kind of people, pero igrasyahan. There's a picture na dala na kong report place na ito. Matapusan na ito, ingon ng post, ingon tungkol sa itong pagmakasa sa mga kaaway ka sa Ginoo. Amen? Amen. Kaaway ka sa Ginoo. Way mapili na ito mga makasasa na kaaway sa Ginoo. Patungod sa kaluoy, gugmag na siya sa Ginoo, ipadadaan kang maluluwas. Mga namiya ka, buhi pa ka, makastorya, yan napay assurance o maabot, tungod na sa grasya sa Ginoo, dili na tungod Ginoo. Amen? Yun ang buhos Ginoo, ang bahin sa pagpakasaon sa man. Kamatayon, usa lang kasa, atay na kang patyon. Amen? Yan niya, matag-ano, sige tagbuhat sa may yapugkaw, na yapuglawas, tungod na sa grasya sa Ginoo. And mo po niya akong nakita din is pinabuhi ni Ruth. Again, si Ruth, dili ang ngayon i-treat o maayo nga pag-treat. Pakanon, mainon, nagpapabor nga pagkapaghagpas sa ani ni Boaz. Dili siya may treat anak. But then again, igrasyahan siya. Verse 13. Ayun si Ruth. Then she said, I have found favor in your sight, my Lord, for you have comforted me and indeed have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. So, grabe treatment si Boaz. Yalagaan niya si Ruth. Ipakitaan niya yung maayo. Although, enemy nila as a nation. Amen? Enemy nila as a nation. By the way, anong na-enemy man? Sa panahon nilang Moses, muna yung nabo, namin silang Moses na muwagi sila sa Moab. Huwag silang makiya. Suko kay Ginoo. Napa na to? Huwag silang makiya. Muwagi na sila, namin yung Moses na di may mga ilabot sa unsay inahan dito. Muwagi rin. Di may mga inusin yung tubig. Muwagi rin yun. Pero huwag silang makiya. Mga ginakungtan sila sa Ginoo, kaaway sila na naso sa Ginoo. Same sa mga Amalekites, kaaway po sila sa Ginoo. Amen. So, the reality nga makita nato nila yung pamilya na ay pagtuol sa Ginoo, ay pagsalig sa Ginoo, kinabuhi ka sa pagtuol, kinabuhi ka sa grasya, niya katulo, a life of blessing, kinabuhi ka sa panalangin sa Ginoo. Ruth 4:9-12. So, kini nga bayan sa section mo na nga tayo nga si Ruth, i-redeem na or lukato na si Ruth ni Boaz. Anya, mo na nga tayo nga pangasawa na po ni Boaz si Ruth. So, ato basahan. Then Boaz said to the elders of all the people, you are witnesses today that I have bought from the land of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Malon. Moreover, I have acquired Ruth the Moabitess, the widow of Malon, to be my wife in order to raise up the name of the deceased on his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the court of his birthplace. Your witnesses today. All the people who were in the court and the elders said, we are witnesses. May the Lord make the woman, referring to Ruth, who is coming into your home like Rachel and Leah, asawa ni Jacob, both of whom built the house of Israel, and may you achieve wealth in Ephrata, Bethlehem, and become famous in Bethlehem. Moreover, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, through the offspring which the Lord will give you by this
young woman. Here's the thing. Ani nga time, aron maasawa ni Boaz si Ruth, kinahanglan palito ni Boaz ang katigayunan ni Elimelech. Gitawag na, dini ani nga po, gitawag na siya kinsman redeemer. Siya may muridin, siya may mulukat. Siya may muangkon sa katigayunan ni Elimelech. And part sa pagpalit ni Boaz sa katigayunan ni Elimelech, iyang pangasawang si Ruth. Nakuha na to. So, ang Ruth nga kaaway sa Ginoo nga nation, Moabite, ang Ruth nga zero balance. Nahimong milyonarya. David, kipangasawa ko, iritiro. Kipangasawa ko kag-iya og mga kaumayan. Amen? Instant millionaire ni si Ruth. Kung makita niyo nga tungod sa iyang pagpanginabuhi gas pagtuo uban sa gigrasya sa Ginoo sa tin. Bless sa Ginoo. Bless sa Ginoo. And not just Ruth, but also si Naomi, ang iyang mother-in-law. Dili lang si Ruth ang napanalanginan po si Naomi, ang iyang mother-in-law. Verse 13 to 15. So Boaz took Ruth, inigwa si Ruth, she became his wife and went into her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Nakapanganak si Ruth. Then the women said to Naomi, so nakapanganak si Ruth, ingon din ang mga babae sa place nila, said to Naomi, blessed is the Lord who has not left you without aid today. May kuwang. And may His name become famous in Israel. May He also be to you a restorer of life and a sustainer of your old age. For your daughter-in-law loves you and is better to you than 7 sons, has given birth to him. Na-bless si Ruth, na-bless po si Naomi. There's the effect. Once nga mga inabuhit na sa pagtuo, ang grasya sa Ginoo mamuhat sa kinabuhi na to. May sunod na ito musunod ang panalangin. Kung ang mga tao sa iyong palibot, mapanalangin na ito. Amen? Amen. So that's it. Muna ikatulo nga reality nga makita na ito aning book. Here's the fourth reality. From a family of unbelief, nahimong family of believers. Amen? Muna na itabo. Ruth 4:16 to 20, it says, Then Naomi took the child and laid him in her lap. Ang anak ni Ruth. Gikuha ni Naomi, siya minalaga, siya minahimong iya-iya. The neighbor women gave him a name saying, a son has been born to Naomi. So they named him Obed. Si Obed is the father of Jesse, and si Jesse the father of David. And later in verse 18 to 22, now there are generations of Perez. So Perez was born Hezron, and Hezron was born to Ram, and to Ram Aminadab, and to Aminadab was born Nashon, and to Nashon Salmon, and to Salmon was born Boaz. And to Boaz, Obed, and to Obed was born Jesse, and to Jesse, David. Gikan ni Salmon to Boaz, Obed, Jesse, David. Sa mga ang family ni Naomi from a family of unbelief to a family of believers. And later on sa kinabuhi ni David, I believe na disciple ni Mayo si David, siyang papa na si Jesse. Later on sa kinabuhi ni David, gitawag siya a man after God's own heart. Tao nga nag-agpas kung kasing-kasing sa Ginoo. I believe kini mga tao na i-mention din ito, kini mga tao na most probably mga godly sila. Mga tao nga nagtamod din sa Ginoo. And mo na ito makita sa kinabuhi, particularly aning pamilya ni
Ruth. Ngayon naman na si Boaz. So bottom line, kini nga matuoran ngani nga ato makita in line sa Book of Ruth from chapter 1 to chapter 4 kay mga kamatuoran ni nga nag-reflect kung saan hinubay sa storya sa Book of Ruth. And also kini mga kamatuoran na gikinahanglan sa dinato nga naibawan ug makatunan ingon nga mga magtutuo diha sa Ginoo kay mao man ni mga mao ni matang sa kinabuhi nato nga mga believers nga may atong tamdon sa atong kinabuhi. Nga manginabuhi ka diha sa pagtuo aron magpanglihok ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi ug mosunod ang panalangin. Na pamilya nga walay pagtuo, napay baning pamilya nga magtotoo diha sa Ginoo. How I wish nga akong pamilya tanan magtotoo. Kaya I tell you na ang ginong panalangin, na ang pabor, na ang pagpataliwa sa Ginoo. But sad to say, dili ka na ng pamilya magtotoo sa Ginoo. Iba na ng mga pamilya, dili magtotoo. Kaya makita nato din ang pamilya ni Elimelech, kastigo sila. There's a thing, mga pamilya na may pagtuo niya sa Ginoo, dili sila makatulaw siguro kastigo ng ginagawa. But I am very sure after this life, mas grabe nga kastigo, which is ang kalaglagan sa inferno. So, kita din natin mga mahas kinabuhi, wala ka niya sa Ginoo. Natin mga mahas kinabuhi nga, walay pagtuo, walay relasyon niya sa Ginoo. Dasigo nato ng mga magtutoo na sa Ginoo. Yan po sila. Kung mahimo, share sila bahay ni Ginoong Jesucristo. Para mahimo silang magtotoo diha sa Ginoo. So, yeah. First, history. Second, reality. There's the third. The theology of the Book of Ruth. So, pagtulunan bahin sa Ginoo sa Book of Ruth. So, unsa may pagtulunan bahin sa Ginoo ang makita sa Book of Ruth? Number 1, ang Ginoo mo punish siya. Amen? God is a God who punishes. Mapunish. Ruth 1:3-5, it says, Then Elimelech, Naomi's husband, died. And she was left with her 2 sons, and they took for themselves Moabite women as wives. The name of the one was Orpha, and the name of the other Ruth. And they lived there about 10 years sila namuyo sa Moab. Then both Mahlon and Chilion died, and the woman was bereaved of her 2 children and her husband. Ang kabubuton sa Ginoo adto rin sila mamuyo sa Israel. Patungod sa kagutom, diadto sila sa Moab. Wala nito po. Ikastigo lang sila sa Ginoo. Nako na to. Ikastigo yun sila sa Ginoo. But not just that. Wala nito po. Verse 20-22. Ingon si Naomi, ingon na si Naomi ang nga time, naabot na siya sa Bethlehem. Ay niya, nandito sa Bethlehem na mga babae nga anak baba. Mga babae nga anak baba. E mo nilita po. Kitawag sa mga babae nga time na si Naomi nga, Naomi! Si Naomi, do not call me Naomi. Call me Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me. Kasabot siya nga gikastigo sila sa Ginoo. Kasabot siya nga gisilutan sila sa Ginoo tungod sila pagkawalay pagsalig sa Ginoo. I went out full, but the Lord has brought me back what? Empty. So abundansya kay sila sa nisiban sila sa Israel padung sa Moab. Pag-abot na sa Moab, na bankrupt. Amen? Pag-uli niya, walang sa, again, kung imo ning sabto ng situation ni Naomi din ni ulaw kani silang part, gikan sa pagkadato na himong pobre. And here's the reason kung gaway pagsalig sa Ginoo. Amen? Amen? Gikan sa pagkadato na imong pobre tungod kay way salig sa Ginoo.
Ang kabubuton sa Ginoo adto sila sa Israel ni adto Diyos Moab. Gisupak ang Ginoo, nakatilaw ino sila kastigo sa Ginoo. Amen? Namatay ang banaw mga anak, nabangkrap ang sila. Ang reason, may pagsalit sa Ginoo. Amen? Here's the thing. Kung abuton tag bisan unsa nga mga pagsulay, problema, nagulanan, unsa man atong magian sa kinabuhi, ayaw yung palayo sa Ginoo. Amen? Ayaw distansya sa Ginoo, ayaw pangluhod sa Ginoo. Pabilin sa Ginoo, pabilin diha sa pagsalig sa Ginoo. Kaya ultimately, makatabang way laing Ginoo rin. Amen? Amen. Also, ang Diyos, dili na siya Diyos na makastigo, or sa thing, ang Diyos, ipakita ni nga buhok, Diyos siya sa grasya. So, muna ito makita sa kinabuhi ni Naomi of Ruth, verse 22. Ganyan din eh. So Naomi returned, and with her Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, who returned from the land of Moab, and they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. So here's the thing. Ani nga time, si Ruth o si Naomi, uwa na sila yamo. Niulit na sila ani nga time na nanimpad na lang ba. Kaya nakadungog sila ng Ginoo, ni-visit o ni-provide ng pagkaon. And atol maging pag-apon maging na pagpapulit maging nila sa Bethlehem, ting harvest maging. Nakuha na to? Ay mo nang sabto, di mo nang pamalandungan, grabe grasya sa Ginoo. Kani nga pamilya nga nisupak, yatog muwab, pag-uli, at tuloy pag-harvest. Amen? Buot sila ko, nabot kami nga tayo nga panahon ko sa harvest. Eh makita niyo ang grasya sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Chapter 2, verse 8 to 10. Again, Jesus. Then Boaz said to Ruth, "Listen carefully, my daughter. Do not go to glean in another field. Furthermore, do not go on from this one, but stay here with my maids. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Indeed, I have commanded the servants not to touch you. When you are thirsty, go to the water jars and drink from what the servants draw." Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your sight, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" So ayaw ang tuglay fit, ano na ka? Inom tubig niya, uban sa akong mga sulugon, ayaw na tagtuglain. Arira ka din, arira ka mga nini, uban ka na ako. Ngayon si Ruth, nano itagaan mo kong favor. Why have I found favor in your sight? Ano inunaan niyo man? Ikasabot si Ruth. Makita niyo terus kinabuhi ni Boaz, i-demonstrate sa Ginoo iyang grasya sa kinabuhi ni Ruth. Amen? Wala ka ba tayo na i-demonstrate ang grasya sa Ginoo? Yes, kinabuhi ni Ruth. And verse 13, again, malaking basa, "I have found favor in your sight, my Lord, for you have comforted me, and indeed have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants." So, ang Ginoo, dili lang siya Ginoo nga mo-punish, Ginoo po siya sa grasya. Amen? Amen. But another thing, dili na siya Ginoo nga Ginoo sa grasya, He is also a sovereign God. Kung mag-isgot na sovereign, ang word sovereign is, ano siya, theological na kayo, kung term ba, yung nanay magkasabot sa word sovereign, kontrolado niya ang tanan.
He controls everything. Tanang pangitabo, aning kinabuya, He controls everything. Amen? Bisan sa mga pangitabo sa kinabuhi, aning nga time sa pamilya Elimelech, sa pamilya ni Naomi ug Ruth, kontrolado sa Ginoo ang tanang pangitabo. Now first, from a destroyed family, in verse 1 to 5, became to a blessed na family. From a widow, Ruth, to being a wife. So, katong mga single, nga kami niyo una, ay kabala ka maminyo ulit ka. Naminyo mag-isurot nga widow na, Alaga sa buhay. nakagin mo na ulit. Amen? From hopeless life, which is Naomi, to a full of hope and blessing kind of life. From an extinct clan. Elimelech, Naomi, Elimelech, Maruch, Ruth na sila. Kini nga kalimod lang. Tayo na. Pero pa sila ikagaw. To a royal clan. Kaya later on, si Boaz, ang anak ni Obed, Jesse, David. And si David, kung sabi na po ni David, nahimo siya, king sa Israel. Amen? And not just king. Through David, ang lineage Jesus Christ, through David, diya mulugwa sa lineage ni David ang Messiah, the King of Kings, which is the Lord Jesus Christ. There's a thing from death to life. Nung mamatay si Elimelech, Malon, Chilion, si Ruth, nakapanganak ko. Amen? Kontrolado ang tanan. There's a thing. Kini nga book sa Book of Ruth, dili ka kakita sa dili ka kakita nga actor ang Ginoo apil din sa storya. Storya rin din siya nga gikan sa Moab, nabot sa Bethlehem, nga dito sa field, nanguyab si Boaz, nanguyab sila ng Ruth, naminyo, story rin yun. But again, sa kinatibuk-ang nga storya from chapter 1 to chapter 2, at the back sa story na ang Ginoo. Amen? At the back sa storya, ani nga book, nagpangliwok ang Ginoo. Gikan sa na-destroy sila, na imong blessed na pamilya, widow, naminyo, hopeless, na imong hopeful, extinct, na imong royal clan, from death to life. So, bottom line, makita na ito nga, sovereign ang Ginoo sa bisan unsa, makakitabo, sa kinabuhi, same sa kinabuhi. Kung sa kinabuhi, ang Ginoo. But not just is sovereign God, God also is a God who saves. Amen? Number one, God saved the family of Elimelech by redeeming Elimelech's inheritance and acquiring Ruth through the life of Boaz. So, ang gigamit sa Ginoo si Boaz, but behind na ang Ginoo yun. So again, ako na storya na to, ang pamilya ni Elimelech na sila'y katigayunan. And again, part ato nga katigayunan, kung naay mo palit ato, kinahanglan, kaliwat na po nila, and part sa pagpalit ato nga katigayunan, kinahanglan, pangasawon si Ruth. Napa na to? And kung walay mapalit ato nga katigayon mo ni may tabo, mabanish to ang kaliwat nilang Elimelech. Ma-extinct yun sila. But then again, kung naay makapalit mo ni may tabo, ang kaliwatan lang in Elimelech, mapadayon. Nakuha na to? Mapadayon siya. So, mo ni may tabo, through sa pagpalit ni Boaz sa katigayunan ni Elimelech, niya pagpangasawa ni Ruth, nagpadayon yapon ang kaliwatan ni Elimelech tungod sa naitabo na pagpalit
sa katigayunan o pagpangasawa ngadto kang Ruth. So, na-continuous ang ilang kaliwatan through sa anak nila na si Obed. Di ba nakapanganak na sila? Si Ruth o si Boaz, nakapanganak sila o singan? Dili, marunong ha? Obed. Naba, nato? And si Obed, that's the thing, equivalent to siya na anak ni Malon, which is ang bana ni Ruth na namatay. Ako usbon, murag lutaw din mga kada. Iman ano yung kultura sa mga Udiyo? Ano siya? Igsoon ni Marlon, si Marlon, siya maguwang, mangod ko, si Marlon, nakapangasawa siya. Ayan, netabo, namatay si Marlon. So, ako ngayon, obligado ko nga, minyo na ko iyang asawa. Ayan, among maanak, dili na akong anak, ang unang anak, dili na akong anak ko sa akong igsoon. Naman na to, medyo kuhan kayo ba ng mo na lang kultura. So, ang naitabo din ni si Obed, particularly si Obed, anak siya ni Malon. Mo nang ninars ni Malon, or ang ninars ni Obed, kay si Naomi. Nakuha na to? So, ultimately, wala na-extinct ang kaliwat ni Elimelech. Nakuha? Muli, nasabta na to. Medyo kuha ko nagipid kay ilang kultura na to. Later on nato ni go-through na to sa pagtunan niya ito ni makita. So, monument na mo, the-same ang kaliwat ni Elimelech sa Ginoo through ni Boaz. So, God is a God who saves. But not just that. Here's the thing. Through aning saving effect na gibuhat sa Ginoo, God gave us a glimpse of who will be saved in the future. And that is both the Jew and the Gentile. So, explain ko ani. Ano ni tabo? Si Ruth, unsa si Ruth? Moabite. Enya, gikan ni Ruth o ni Boaz, nakaanak sila ni Obed. Isa din, Obed. Enya, gikan ni Obed, nakaanak sila ni Jesse. And gikan ni Jesse, nakaanak sila ni David. And diha ni David mulugwa ang Messiah, Jesus Christ. So ultimately, Jesus Christ is dili siya pure-blooded Jew. Mix siya sa blood sa ka-Gentile. Particularly niya, first ni Rahab, kaysa kailan ni Rahab? Kailan mo Rahab? Si Rahab, mao ni siya naluwas, uban siyang pamilya sa gidestroy sa Ginoo ang Jericho. Naba na to? Ay nga, ang labanan ni Rahab is ang papa ni Boaz, si Salmon. Nakuha na to? Si Rahab is a Gentile. Si Ruth is a Gentile. Mo nang sa Matthew chapter 1, gimension yun na to nga si Rahab, asawa ni Salmon, ay nga, nakapanganak sila ni Boaz. Nga si Boaz, nakapangasawa ni Ruth. Nakapanganak ni Jesse. Jesse, David, all the way kang Jesus Christ. So again, Jesus Christ is qualified to save both Jew and Gentile. Munang dili lang siya manluluwa sa mga Jew, manluluwa siya sa tanan yun. Amen? Amen? Amen. So with this truth about God, atong nakita nga ni nga involved ang Ginoo luyo sa mga pangitabo sa kinabuhi sa pamilya ni Elimelech, Naomi o Ruth, which I believe this is also true ka nato o sa tagsa-tagsa nato ang mga kinabuhi o pamilya. Wala man ta kakita sa Ginoo, pero luyo nining kinabuhi ana ang Ginoo nga mamuhat siyang plano o mga pamagi sa atong kinabuhi.
He is a God who punish. Kaini, dili siya Ginoo nga puro lang gugma nga Ginoo, gugma nga wala Ginoo siya nga mupanis sa mga walay pagsalig niya. Ginoo po siya sa grasya. Sovereign siya nga Ginoo, luyos mga pangitabo sa itong kinabuhi. Yung Ginoo siya, luwas. Amen? Luwasan niya. So, in close, kasi nakanya na din eh. Huwag ko kanya ni. Nindot ko nung ganit. Si Marlon, nakatos Marlon ni katong panahon na matalon ba siya? Tops doon kayo nga place. Nindot, overlooking kayo nga place. Buntag, nindot kayo pananawang gabi, nindot ko kayo. Overlooking. Makita na mo tanan sa syudad. Amen? How about this picture? Pasminya Peak. Kanto ba ni? Ito nga sa big bukid, di siya nga tamason yung pag-abot na madanam di ko tungoy sa kalibutan. Nga makita din mo ka na makulbaan ka, muna kang mapalid na sangin. Ang nagtabo, nindot dito siya, nindot makita ang mga bukid, mga kay dodorong mo sila gawin na ito, dalagin. Nindot siya, makita niyo mo overlooking kayo. Makita niyo ang tanan. How about this? Kasi nakasakay na ninyo ani. Marlon, sakay na ni. In his dreams. I believe, nindot ka rin sa mabawa, sakay ka ni, makita niyo ang tanan sa bus. Amen? Ato may buhat sa pagtuon karon mura tanig na stops. Mura tanig na sa Osminya Peak. Mura tanig na sa helicopter na murag nagtanaw lang sa tanan sa kinatibuk-an unsay inubay sa o mga pangitabo sa libro. Kadin atong gitan-aw mga detalye nga ni aning libro sa Book of Ruth. Kasi ting, wala kong pag-ampo nga sa atong sugdan next week mapagtuon God willing. Wala kong pag-ampo nga ang Diyos magapanalangin yun nato spiritually sa mga pagtudlo gikan ng mga dito. Amen? Kampo. Lord, naging salamat o God sa gi-impart mo nga mga pagtudlo. Among nasabdan na labihan yung ka, kahabo, kahibulungan, katingalangan ng Diyos ang mga pagtudlo. Talagang po ko nga tubuin may sa madadayaong mga grasya na Lord, manunod pa, mangandoy pa, makailang bulaw sa among relasyon natin mo ginawa. Ang po ko nga mga pagkadaya, hindi pa ako sa pulong, hindi mo lang ang bago si muling deposit na magkatun lang sa pagpaminapoy o yun sa mga pagpaminapoy. Alaybon ka, nagkasalamat, hindi mo lamang ng lumayaw sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So this time, mamarong ka, punta sa pangalan ng Jesus. Ang yan ang worship dito na Salamat sa Diyos sa iyong tulong. So, as we continue to worship the Lord, lagi sa mag-lead sa communion, let's sing this song. Be reminded of what God has done across for us. That He is a God who saves His people. Amen. So while nagkanta we can come to the front and pata sa wine and bread. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agony
bitter cup reserved for me. Your love has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you rid me, now seated at your table. Jesus, thank By your perfect sacrifice, I beg of thee. Let it be a day of rest, pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness found away. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once you read me, now seated at your table. Jesus, thank you. Jesus, Pwede pa itong mahawa at ibigay itong mga mata. Before ka mag-adtos pag-partake sa lakay ng pamansyo, gano'n ito sa nato na dahil nagpila ang mga minuto kay kasusya at pagalingon, datong paprepara ng inyong pag-ambit pagsaulog ng katapusan ng natin ng sulit. Inuutas Ginoo, unahan tayo mga ginama, mga pasaylog, ngayon ang pasaylog, ngayon na itong Ginoo, di ba akong tapos, ngayon sa pagkawat, sa pinapay, ugrupa ng simbolo sa lawas, dugo ng Jesus. Let's come before the Lord in this way. Tapos ang miso. Ginoo, Lord, mahal, salamat na kamahan ka na pakabanak at nagad. Kamahan ka na nag-turn-out sa among mga nakitang pinagbihan. Kamahan ka na nagtugma kayo ng nagbuko sa madagayang mga grasya.
hindi mong ihatag ng bugtong anak, alam namin ang mga makasasama. Ginoong Jesus, bugtong mong anak mo nga, kauban mo kayo, pag-eternity pass on ka. Sige Ginoong Jesus nga, kakda mo alam sa kaluwasan. O 2,000 anyos, ito'y namulagan ni Andy, ni Apo, Vance, Panginabuhi, Sibo Kabuto. Si Ginoong Jesus nga napaubos yun, kung matinuman, nang masinod ka, si Ginoong Jesus nga, nangilabuhi lang sa mga pamahagi, alang sa Pilipinas. Ang Ginoong Jesus na mo'y dawat sa tanang kasakitan, antos tanan na namatang sa pagdambal lawan kinabuyaw ka. Maubos si Ginoong sa Kristo ng Diyos kapatayin. Ito sa krus sa Kalbaryo na putol nabugto ang kinabuhay ni Ginoong Jesus. Ang lawas si Ginoong Jesus wa kay sura tungod sa kanyang matang pagpasakit. Ang dugo ng Ginoong Jesus na tik-tik, ano mabayaran din ang aming mga sakit. Kung may dugo ka mauna, may napasiguan sa sakit. Ang salamat sa lawas, sa dugo, nag-ihalad sa puso ang araw-araw ni mga makasasama libre, sa silong grupo, sa kalaglagan, sa eternity. Maraming kapon di ang nulon among silagdahon, katapusan kanya, among silagdahon, ang lawas sa dugo, among inunduman, ang lawas sa dugo, sa pinag sa tinapay ko, sa pag-ambin ng mga nili o Lord, kampong nga malipay, Lord, may maya kami sa pagpapablik ninyo ka. Ipahinig ko rin na mo, Lord. 2,000 years ago, gibayaran ang giluwas mo na kami, Lord. Makausaw, alam sa tanang panahon. Sa among dawato ni mo, hinabay ko ka, ang pumi ng mga mataas ito. Again, salamat sa pagkadamo sa bubog kong anak. Damo kang simba, dahil ito ka naman pinapay mo siya. Sunod ang upang. Diya sa inyong ibarulan, uluturan, pasalamati ang Ginoo nga iyak ang Diyos. Pasalamati ang Ginoo sa bugbas, ang grasya. Pasalamati ang Ginoo nga iyak ang itagal. Iyak ang importansya. Nagpakabanat sa Ginoo, isama sa Ginoo, so isama ni mga ngayon mo naglagon, ang ngayon mo sinulan, ang ngayon mo mag-antos ko sa perma. Papantungot ko yung Jesus, ipadali yung ito. Aron ka mapasaylo, aron ka maluwas, aron ka mahimpit na sa Diyos may son. Salamati siya, and while doon ka sa salamat sa ito ang yan ng Panginoon to lead us to song may son.